Dalawang Korean national ang inaresto matapos ireklamo ng kanilang kababayan na biktima ng pagnanakaw at pananakot sa Parañaque. Ayon kay Parañaque Police Colonel Melvin Montant, inaresto ang mga sospek sa isang kondominium ng biktima na kinilalang si Chang Hyun sa barangay Tambo. Kwento ng biktima, pinatira niya ang isa sa sospek na si alias Geon sa kanyang kondominium. Pero isang araw ay bigla na lang siyang pinapasok nito sa kwarto, bigla na lang siyang pinasok nito sa kwarto kasama ang isa pang Koreano na si alias Park. Si Park pinapasok. Kinutukan siya ng kutsilyo ng dalawang suspect at kinuha ang wallet na may lamang 40,000 pesos, cellphone, VIP card sa isang 5-star hotel. Tinakot din umano siya ng mga ito na papatayin kung hindi ibibigay ang PIN code ng kanyang VIP hotel card at saka pinag-withdraw ng 100,000 pesos sa kanyang ATM. Hindi pa nakontento, bumalik pa ang suspect sa kondo. Nagsama na naman kaya ng bago. Baka si Vincenzo na ang kasama, ha? Bumalik pa ang mga suspect sa kondo upang humingi pa ng ibang dagdag pang pera. Pero nakapag-report na sa pulis ang biktima. Dahil naman sa pangungulit sa kaibigan na pautangin siya ng 1,000 piso, binaril ng 2 beses sa ulo. Ito bago isinilid sa loob ng isang drum sa Santa Rosa, Laguna. Mario Josep, 1,000 piso. Hindi ka na lang nag-abang ng Pasko Panalo. Asan ba si Sherwin ngayon? Sherwin, ikutan mo nga yung Santa Rosa, Laguna. Natuklalasan na lamang ang bangkay ng biktima dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa isang apartment sa barangay Kanluran sa Santa Rosa. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benson Pimentel, hepe ng Santa Rosa Police, natagpuan ang bangkay ni alias Makmak sa loob ng isang drum sa bahay ng suspect na naaresto sa Tondo, Maynila. Inamin ng suspect na kaibigan niya si Makmak at nakulitan siya sa kauutang nito ng 1,000 at aksidente niya itong nabarel. Yun. Paliwanag pa ng suspect, inaway pa daw siya ni Makmak nung hindi niya ito pautangin at parang pinipilit siya nito para gawin ang krimen, kaya niya ito nabarel.